Napakaraming mga issue tungkol sa kolaborasyon ng with the United States at pati po ang kaguluhan sa Senado konektado po diyan dahil po pinipigilan talaga ng Estados Unidos na maka-alpas po ang Pilipinas sa karne-kala po nila, sa sakal po nila. Pinipigilan po ang pagbabalik po ng independent foreign policy sa pamamagitan ni maaaring maging Presidenteng Sara Duterte. At yan po ay isang major issue dyan sa Senate drama po at medyo nadulas po ang Amerikano po diyan dito sa pagtanggal kay Soto at pagbabalik po ng mga independent senators diyan sa posisyon sa Senado. So all that is connected. Kamentong paano ho ba ninyo kamakailan ay bumisita nga itong si US President Donald Trump dyan po sa China. Paano ho ba ninyo tinitingnan itong state visit ni Trump dyan matapos ang, kung hindi ako nagkakamali, halos siyam na taon ata mula nung huli niyang pagbisita dyan noong 2017? That's right. At ito po ay aking masasabi po dito ay ito ay performative theatrics po. At kung titingnan natin makaraan ng 1-2 araw ang totoong resulta, siyempre ang malinaw lang po talaga ay si Trump pumunta ka sa China, nakipag-usap. Ang China naman po ay may mga binigay na mga concessions, bibili daw ng kaunting soybeans from the important, politically important electoral base ni Trump na soybean farmers at agricultural farmers ng Estados Unidos. At yung inanunsyo ni Trump na 200 Boeing airplanes daw na bibili ng China na wala naman pong konfirmasyon hanggang ngayon ng China. Doon sa Taiwan issue, isang mahalagang sinabi po ni Trump sa interview niya sa Fox News, makaraan ng bisita niya kay President Xi Jinping ay nagbabala siya sa Taiwan tungkol sa mga posibilidad ng mga masasabing tungkol sa independence at yan po ay kanyang binabalaan. At yan po ay nagkalat po ng pag-aalala sa ibang mga so-called allies ng Estados Unidos tulad ng Japan in particular at of course sa Pilipinas. So yun ang assessment ko. It was the main objective of Trump was to bring some good news to the US electorate kasi po parating na po ang midterm elections at medyo masama talaga ang survey po ng Republican Party at ni Presidente Trump. At meron siyang naipakitang mga purchases ng China, so yan po ay baka makatulong sa kanyang electoral chances. But actually, makaraan ng 2-3 araw, nakikita po natin tuloy po ang arms sales na ilang bilyon sa Taiwan ng Amerika. So yun ay hindi naman positibo po para sa kapayapaan po sa rehiyon po natin. Tuloy po ang tutuligsa ng Estados Unidos hindi naman pagtutuligsa, kundi paghahanda po sa lilikha ng tensyon sa rehiyon po natin through the Philippines and Japan. Tuloy po ang pag-udyok ng Estados Unidos sa neo-militarization ng Japan. So lahat ng nakikita po natin sa makaraan na hindi po napapag-usapan ay patuloy pa rin po yung stratehiyang hegemony po ng Estados Unidos at bumibili lang ng oras, buying time ng Estados Unidos para ihanda po ang sarili niya para sa pagbabalik po ng hegemony nila o control nila sa buong mundo kasama sakop ang Asia. Sa kabila nga po ng mga hidwaan, Kamentong, ay inilarawan ni US President Trump ang kanilang relasyon with China na napakalakas at tinawag pa nga niyang kaibigan itong si Chinese President Xi Jinping. Yes, well, tuwing natatawag po niya at nakakabisita po siya sa China, tatawagin niya ang kaibigan ng China tapos nung unang bisita po niya, nag-trade war. And sinundan pa niya ng pangalawang termino niya ng second trade war or tariff war. So dito sa politiko ng Estados Unidos, wala po tayong maasahan sa mga sinasabi
ika nga, look at what they do, and not what they say. So ano ang aksyon ng Amerika, yun ang tingnan po natin. Kaya po naghintay tayo ng 1-2 araw para makita po kung anong follow through dun sa mga magagandang mga salita ni Trump. Pero ito po ang resulta. Tuloy po ang tensyon, tuloy po ang arms sales. At we will have to see, wait and see what the next will be. Pero ano ho ba dapat ang magiging reaksyon din po ng Pilipinas sa Marcos administration na kaugnay nga dito? Kasi alam naman natin, kilalang kaalyado ang Pilipinas ng Amerika ngayon at kontra naman sa China. Well, ang balita ngayon sa mga pahayagan, the past 24 hours ay bago ang mga na-anunsyo na headline tungkol sa sinasabi ni Bongbong Marcos. Number one, unang sabi na at unang mga nauulat sa mga headline, hindi makikialam ang Pilipinas sa anumang mangyari sa Taiwan. Pero the next second, the next hour, sasabihin po niya, makakote po siya, mga headline po siya na magsasabi na hindi tayo makakaiwas na makialam, maapektuhan, masabak po dyan sa problema ng Taiwan kung may mangyaring matindi dyan. So wala pong isang salita. Pero malinaw po, again, not what they say but what they do. Anong ginagawa po ng Pilipinas? Pinagpapatuloy po ang pagpapalawak ng kolaborasyon sa Amerika sa balikatan military exercises. Pinapagpatuloy ang pagdating po ng mga warships na segunda mano galing sa Japan. Pinapagpatuloy po ang pagdadami, pagkakabuti, if may say so, ng mga US military bases and their extension sa Pilipinas na covered na po halos buong Pilipinas. Oil depot sa Davao, ammunition depot sa Subic, aside from the 9 bases, radar stations, magpapalipad po ng missile mula Leyte na hindi na sa civilian airport at papasabugin sa Laon, Nueva Ecija. Lahat pong mga senyales tungo doon sa paghahanda po sa proxy war po ay nandidiyan. And so let us look at what they do and not what they say. Masasabak talaga po ang Pilipinas tulad ng mga Gulf states sa Middle East po dahil po may base militar po tayo, dahil po tayo ay collaborating with the Pax Silica na ang latest po ay nagpirmahan at ito'y hindi nabibigyan ng immunity kasi po hadlang po sa ang constitution natin diyan. But maraming questions pa rin po na negatibong epekto po sa atin. Ang isang AI na gustong data center na nasasabi po ng Amerikano na itatayo po nila diyan ay isang data center lang AI kumukonsumo ng 5 milyong galon na tubig isang araw. So yan po ay maapektuhan ng buong probinsya ng Tarlac at baka pati Pampanga masali po diyan. So napakaraming mga issue tungkol sa kolaborasyon ng the United States at pati po ang kaguluhan sa Senado konektado po diyan. Dahil po pinipigilan talaga ng Estados Unidos na maka-alpas po ang Pilipinas sa karne-kala po nila, sa sakal po nila. Pinipigilan po ang pagbabalik po ng independent foreign policy sa pamamagitan ni maaaring maging Presidenteng Sara Duterte. At yan po ay isang major issue dyan sa Senate drama po. At medyo nadulas po ang Amerikano po diyan dito sa pagtanggal kay Soto at pagbabalik po ng mga independent senators diyan sa posisyon sa Senado. So all that is connected because again, what they do and not what they say. Tuloy-tuloy po ang paghahanda po ng Estados Unidos ng proxy war dito sa Asia. Kasi gusto po ng Estados Unidos pigilan po ang pagbangon po ng Asia dahil po pangunahing rehiyon na po sa ekonomiya, development, innovation ng Asia. Of course, nakasentro sa China kaya anti-China ang target nila talaga. Wala daw inanunsyong pinal na permanenteng kasunduan din po dyan pala sa pagkikita ng dalawang
leader, Kamentong. Maituturing ho ba ninyo itong failure or bahagi po ng mas mahabang negosasyon sa pagitan ng China at Amerika? Bagamat sinabi naman na maituturing naman kabilang panig na isang matagumpay yung dialogo. Well, ayon kay ancient Chinese General Sun Tzu, winning the war without fighting. O kaya dun sa quotation galing kay Abraham Lincoln, kung yung aking kaaway ay maging kaibigan, di nanalo na tayo. Yun ang sabi ni Abraham Lincoln. Yung po ang strategiya po ng China, fighting the war, winning the war without fighting. At inaakit po ang Estados Unidos na makipag-usap, co-management ng mundo, and so on. Pero tuloy-tuloy po ang development nila ng military technology nila. Alam po ninyo, this is the era of drone warfare. At sa kasalukuyan, wala pang gera, ang production po ng China ng drone ay 1 million units isang taon. Yan ang kapasidad po ng China kung i-shift yan sa military use, overnight, 1 million po ang magagawa po na drone taon-taon ng China para sa gera. But at the same time, hindi po nagsasalita ng agresibo ang China. Handa lang sila ng handa. Look at what they do and not what they say. At patuloy po ang strategiya ng China na ilimita ang Amerika po sa kanilang kinalalagyan ngayon sa Western Hemisphere, sa North America. At inaasahan ko na mga anti-American movement sa Latin America ay lalakas din po para malimita, makontrol ang pagpapalakas ulit ng Estados Unidos. So, well, anyway. So, nothing has really changed except that the Americans are preparing for a longer preparation for the war against China. Nabanggit po ninyo, nakikialam yung Amerika dito sa kaso ng impeachment ni Vice President Sara. Pwede ho ba yun? At papaano naman po ninyo nasabi? Well, ang kanilang mga strings, mga sinulid ba, mga gawad sa kanilang mga puppet, nakikitang-kita po, malinaw po. At the number one puppet si Bongbong Marcos, sunod po yung dating Speaker of the House, as President of the Senate, si Soto, at yung corruption doon sa konektado din po dyan sa House na sila Martin Romualdez and so on, na siyang naglusad ng impeachment laban kay Sara Duterte, kung ano mga kasong wala namang katuturan. So kitang-kita po ang galaw ng Amerikano po sa lahat na yan. Kaugnay din po din sa kanilang galaw sa military with Gibo Chidoro. Opo. Sa tingin po ninyo, kung sakali man si Vice President Sara Duterte magiging Pangulo, hahayaan po niya yung Amerika na magtatag ng mga US bases o yung mga EDCA sites dito sa Pilipinas? Nagsalita na po si Vice President Sara Duterte sa mga nakarang panahon at kanyang itinaguyod po yung independent foreign policy. Talagang sinabi po niya na yun dapat ang tahakin po ng ating bansa at equidistant, meaning pare-pareho ang ugnayan sa China, sa superpowers, China, Russia, Amerika. Pare-parehong distansya lang ang relasyon sa mga bansang yan. Pare-parehong distansyang lapit at layo dito sa mga superpowers na to. So, equilibrium, balanse, at kung anong makakabuti po sa bansang Pilipinas, yun ang susundin. Hindi po tulad ngayon talagang hindi po makakaiwas ang Pilipinas na maging biktima at hindi po makikialam nga pero magiging biktima na walang pakialam sa Taiwan issue kung sakaling magkaroon ng labanan po diyan, which will not happen anyway, kasi panalo po ang nananalo na po ang unity movement sa bagong Kuomintang leadership sa Taiwan na si Ching, medyo nakakalimutan ko. Anyway, si Madam Ching. At
inaasahan po sa next election ay matatalo na po yung separatist party. So it's really not a problem. Pero ang problema para sa Amerika ay yung kanilang bilyon-bilyon na benta ng armas sa Taiwan. Kaya po titingnan pa po natin kung anong gagawin ng Estados Unidos dito sa manipulasyon sa politika sa Taiwan din. Tulad ng ginagawa nilang manipulasyon sa politika sa Japan at sa Pilipinas. Huli na lang, Kamentong, generally, ano ba yung mga dapat babantayan ng taong bayan sa mga susunod na mga buwan o panahon, kaugnay nga dito sa posibleng itong pagbabago ng US-China relation? Well, we will see, no? Kung akong magbibigay po ng payo po dyan, we must continue to be alert and continue to be active to try to separate from America, as President Rodrigo R. Duterte said before, para po talagang maibalik ang independent foreign policy at ating alagaan po ang kapakanan ng Pilipino at hindi po ang interes ng ibang bansa. Yan po ang kailangan natin gawin at yan po ay aking inaasa na isang unang hakbang na nakita po natin tungo diyan ay yung pagkapanalo ng independent senators sa ating Senado at pagbabalik na handaan ng independensya po ng bansa at ng institusyong Senado, eventually po ang Republika ng Pilipinas.